Driver ng SUV na nakadisgrasya sa NAIA Terminal 1 kung saan dalawa ang nasawi, naghain ng not guilty plea. Matapos ang arraignment sa Pasay RTC, inirefer ang kaso sa Philippine Mediation Center para subukang aregluhin. Pero ang mga kaanak ng mga biktima, desidido raw na ituloy ang kaso laban sa driver. Umiiyak pa. Panahingi niya ng pasensya. Pasensya daw, hindi na ginusto. Masabi talaga kami na wala rin. Hindi kami mga pag-araglo. Tuloy-tuloy ang aming kaso. Hindi ko matatanggap. Lalaban kami hanggang dulo. Paglalaban ko yung anak ko, nasasaktan lang ako na makita siya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, nandito pa sana yung anak ko. Tumanggi magbigay ng pahayag ang SUV driver na nagmamadaling lumabas ng mediation center. 6 na human cases ng glanders disease na itala sa Siquijor. Ayon sa Provincial Health Officer ng Siquijor, positibo sa Burkholderia Maliay ang 6 na residente matapos sumailalim sa kanilang pagsusuri. So through blood culture, so ang dugo nila mo gitestingan ani nga kuan. Incidental na ni siya nga finding, wa sila kabalo nga mo din nila hanggi tambalan sa ilang mga pasyente. Posibleng nagmula raw ang bakterya sa kinatay at kinaing infected na kalabaw. 2 sa 6 na infected ng bakterya ang nasawi, pero di pa tukoy kung dahil ito sa glanders. Bumuo na ng task force para magsagawa ng case finding sa iba pang posibleng nahawaan. Nagsagawa na rin ng pagkuha ng blood sample mula sa iba't ibang hayop sa lalawigan. Pinaalam na rin daw ito sa Department of Health. Ang glanders ay isang bihira at delikadong bacterial disease na kalimitang tumatama sa mga kabayo. Ayon sa World Organization for Animal Health website, posibleng makuha ng tao ang nasabing sakit sa pamamagitan ng direct contact sa infected na hayop. 3 nagbebenta umano ng mga armas arestado sa Makati. 3 bagong Armalite rifle na ibinibenta raw ng mahigit 100,000 pesos kada isa ang nakuha mula sa kanila. Parang talagang talagang may contact silang manufacturer or what. Kasi kung titing importer or we cannot discount the possibilities na ganun nga po. Naulihan din sila ng mga gamit nilang short firearm at napakaraming bala. May mga gun license at registration daw na bitbit ang mga suspect, pero inaalam pa kung ito'y lehitimo. Nadiskubre rin na miyembro ng media ang isa sa mga suspect, habang ang isa pa, kamag-anak daw ng tumakbong konsehal sa Makati. Sasampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kaugnay ng COMELEC gun ban. Seryoso po itong binibintang sa inyo. Gun running. Sa korte na lang po kami magsasalita. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.